Juni Castillo. Sir Juni, si Danny Buenafe uli sa programang Kabayan. Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Okay. Okay, unahin ko lang, no? Dito sa Super Bagyong Inday, Juni, kamusta naman ang mga paghahanda natin at medyo na ano na ba natin, anticipate natin kung ano yung mga regions o lugar exactly ang posibleng tamaan at kung kailan, Juni? Tama, Sir Danny. Kung mga rehiyon po ang ating binabantayan, ito po yung rehiyon dito sa Western Philippines po, ano? Dahil yung mga pag-ulan po na dulot nung hinatak o nahahatak na habagat, yung po talaga yung magdadala at dapat nating bantayan. Ito po yung mga lugar po, ano? Ayon sa pag-asa po, ano? Itong mga lugar sa Negros Island regions, ganun din po, ano? Mimaropa. Kasama rin po tayo dito sa Metro Manila, no? Kahit po yung dun sa Mindanao po, ano, yung mga Zamboanga area, kasama din yon sa inulan na nga po, ano. And then ito po ay Biyernes at saka Sabado. Yung po ang tinitingnan na malalakas na ulan. Meron pong mga areas tayo na under the yellow warning advisory, and then ganun din po yung orange, no, ibig sabihin 100 to 200 millimeters. Kasama po dyan yung lugar po ng probinsya po ng that is ito pong sa Occidental Mindoro and Antique. So dapat po ito, no, maghanda po doon yung mga kababayan natin dahil bukas po at saka sa Sabado, no, ay yung nga pong moderate to heavy ang mararanasan doon, and then yung 50 to 100 and then 100 to 200 millimeters po. Okay, so bali, tama ho ba, binabaon na ho yung typhoon category. So bagyong Inday na lang, hindi na siya super typhoon. Tama ba, Juni? Ayon po sa pag-asa, Sir Danny, bagyo na lang po, no? Typhoon na lang, hindi na siya super typhoon. Pero ganun pa man po, no? Hindi natin, kumbaga, yung mga paghahanda natin, ano, dahil nga pinalalakas po yung habagat, kaya po magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan po dun sa mga areas na nabanggit ko. Kaya hindi po dapat ipagsawalang bahala kahit po bumaba na ito sa typhoon category. Okay, tama naman. Dapat talaga, no? So for now, meron pa rin tayong lito ho sa Metro Manila, Juni. So ibig sabihin, pag habagat, we can expect na matinding pag-ulan starting tomorrow up to Saturday dito sa NCR. Tama po, no? Kasama po tayo doon. Ang Metro Manila po kasi, ang NCR, ano, ay mababa yung threshold, kumbaga, no? Kahit 50 to 100 millimeter lang ito, yung yellow warning na rainfall po, ano? May mga areas na tayo dito na binabaha. Kaya dapat po talaga nakahanda itong ating mga barangay dito sa mga NCR na kabilang doon sa listahan po ng DNR Mines and Geosciences Bureau na dapat po maghanda. Okay, so under what tayo? Yellow o orange warning? Yellow po. Ang orange po ay yung Opo, yellow po. Ang naka-orange po ay yung Occidental Mindoro at saka yung Antique. Antique. Pero kasi kahapon nakausap ko rin yung governor ng Catanduanes. Ito bang mga nasa Region 5? Ang medyo malawak din ho, no, yung sakop nitong si Inday. Tama po. Pagpasok po kasi ng Inday po, no, ng bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility, hinatak niya na kaagad yung habagat. So magmula po dun sa Mindanao ay inulan na rin po, ano? Tapos habang tumataas po ang bagyong Inday, so tumataas din po yung habagat. Kaya kasama po, di ba? Halos buong Pilipinas nga nadaanan nung nahatak na habagat po. Kaya kasama ito yung sa Bicol region po, no? At saka ganun din yung mga some areas in Visayas, no. Pero yung nakikita naman po, no, ng pag-asa na talagang lalakas na ulan ay ito nga pong sa Negros Occidental at saka sa Antique. Speaking of Negros Occidental, kanina ho may bumuga na naman yung Bulkang Kanlaon . So how do we lahat ito assess? May danger ba? Kasi yung iba ng residente, nakausap ko lang ngayon, nandun sila sa within 6 kilometer na danger zone. Ano ba ito? Wala namang advice daw sa kanila ang LGU nila to yung mailikas sila. Tama, Sir Danny, no? Yung kausap nyo kanina ng residente, si Rayan, ano? And then kausap ko naman po, no, right before we go on air, yung aming pong regional director, no, si R.D. Jun Sermeno sa Negros Island region, no, sa OCD doon. Ayon po sa kanya, no, ayon daw po sa DOST Fivox, hindi pa naman itataas
sa ang alert level no ng Bulkang Kanlaon. So it remains under alert level 2. Ibig sabihin Yes, po yung kaya 4-kilometer danger zone pa rin. So kanina po yung kausap natin no si Rayan, Yes. yung po ay nandun na sa labas ng 4-kilometer danger zone. May mga ashfall po na nangyayari no dahil dito sa minor explosion kanina. Pero po kasama din kasi sa pinaghahandaan nga nila kasi uulanin din po no may mga pag-ulan din yung habagat na dala bukas doon sa kanilang lugar kaya yun daw po ang iba yung pinaghahandaan ng Negros Island region. Okay, so kaya kanina sabi niya makulimlim pero wala pang pag-ulan, no? So bukas ini-expect natin Juni, no? Makakaranas Tama po, na sila bukas ng din. mga pag-ulan. Pero ang sinasabi mo ngayon, for now, orange warning itong Occidental Mindoro at saka Antique. Ito ba yung parang magiging sentro ng pagtama ng ito bagyong Inday? Hindi po bagyong Inday, Sir Danny, ang Habagat sentro lang? nito. Ano? Oo. Ito po yung habagat. Opo. Okay. Kasi yung bagyong Inday po nasa extreme northern na Luzon na pero dahil nga po nahihilat, nahahatak niya itong habagat. Kaya yung mga pag-ulan po na madadala ay dito sa western part po ng ating bansa. Okay, western part, ano yan, mga area ng mga Nueva Vizcaya. Tama ba? Northern Luzon? Yung Zambales po, kasama doon, Zambales, Bataan, Palawan, Iloilo, tas Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, hanggang doon po, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, at saka Lanao del Sur. So yung western part po ng ating bansa. Okay. So, pero ang projection nyo, hanggang Sabado lang, mararanasan natin ito mga hagupit ng mga habagat at saka itong si, 'di ba, si Inday. Kung base po sa mga datos po no, na ibinibigay sa atin ng DOST Pag-asa, yung malalakas po na ulan, no, 50 to 100 and then orange na 100 to 200 ay hanggang Sabado po. No? Pero kasi nung nakaraan lang, I think that was Thursday, grabe ho yung ulan dito sa Metro Manila, 'di ba? Yung matindi na nag-cause din ng mga hindi naman ganun kataas ng mga flooding pero diyan lang sa Commonwealth na daanan ko, nagkaroon kaagad ng mataas na 'di ba? Medyo na bumahana. May mga nasisilip pa tayo ng mga areas na let's say potential na pwedeng bahain by tomorrow or Saturday dito sa Metro Manila katulad ng mga yung Araneta Avenue, 'di ba? Yung Taft Avenue, yung mga ganung Espanya, may mga ganung bang risk na pwede mangyari, baha? Tama po kayo, Sir Danny. Ano? Bukod kasi nung mga nakarang araw, no, kahit wala pa yung habagat at saka yung bagyo, meron din pong mga localized thunderstorms. Madalas nangyayari po Yun nga bandang hapon o nakakatakot bandang gabi. Opo. Tapos kagaya na nabanggit ko kanina, Sir Danny, no, ang Metro Manila, mababa yung threshold. So kahit po mabilis na pag-ulan or itong yellow warning ay may mga areas na binabaha. Meron po tayong listahan yan, inilalabas po yan ng DENR Mines and Geosciences Bureau. Ito nga pong in relation to bagyong Inday, habagat and localized thunderstorms, umabot po nung 2,700 plus na mga barangay. So pwede nating tingnan yung mga listahan na yon at Dami, ipinaabot na rin po ito sa mga local government units natin. So madami pong mga barangay talaga ang rain-induced at saka landslide-induced or rather rain-induced landslide and flooding-prone areas. No? So, mahalaga po na alam natin yon. No? And then, yung mga local government units natin po ay nabisuhan naman po as early as nung kahit over the weekend pa po ay kausap na ng Office of Civil Defense at ng iba't iba pong response So agencies. bali feeling ko lang itong mga barangays na prone nga sa mga let's say baha-baha na posible mga maapektuhan itong Quezon City, 'di ba? Malabon, Navotas. Ito, yung mga posible makaranas. Tama po. Oo. Tama po kayo, Sir Danny. Kasama ito kasi dun sa mga mabababang lugar na mabilis bahayin kapag inulan. Pero Judy, ewan ko lang kung saklaw to ng iyong let's say concerns, no. Pero 'di ba nasa pa rin bumaba yung level ng tubig natin diyan sa Angat Dam na malaki ang nagbibigay ng sa atin Metro Manila's 'di ba water supply. For now, ang sabi nila sana magkaroon ng mga pag-ulan at medyo madagdagan yung water level kasi 157 na lang yata meters ang 160 meters yung 'di ba pinaka low level ng 'di ba ng Angat Dam. Ito ba tingin mo itong Friday, Saturday, this could help at least ma-refill ang Angat Dam? Kasama po doon sa briefing na ibinigay ng DOST Pag-asa
Oo. Yung ito nga pong mga level po no ng mga tubig natin sa mga dams no na makakatulong nga daw po no itong mga pag-ulan para tumaas po kasi ayon sa pag-asa po no parang all-time high pa nga po ang all-time low no yung nangyari dito sa Angat Dam no. So makakatulong po ito no. Ang sinasabi naman nila hindi naman po kasi ito aabot talaga dun sa spill level no sa danger. Usually nagbibigay sa atin ng pag-asa ng briefing kasi kung magpapa-release po ng tubig ano na baka magkaroon ng mga flooding. So sabi naman po ay hindi naman po ito aabot sa ganoon at makakatulong nga po na makadagdag po ng tubig dito sa ating mga dam. Sige, Sir Juni, thank you sa oras na ibinigay mo at lagi lang kaming tututok sa mga developments from dyan sa Office of Civil Defense. Salamat, Juni. Maraming salamat Sir Danny. Okay, yan ho si Juni Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense. Alerto sa bagyong Inday at Habagat.